ng mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin mo ko naman siya. Napakalimang niya. Sunod ng sunod sa atin. Amen. Sagot si Jesus sa mga naniligaw na pangkita Amen. ng sambahayan ng Israel na mga sinusugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Amen. Umuti siya at nagbahaw. Tulungan po ninyo ako kung sumagot si Jesus. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata Amen. ibigay sa mga aso. Totoo nga, ngunit ang mga aso ng ko ay kumakain ng nakalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Sabi ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Amen. Ginang, napakalaki naman yung kanilang Amen. Ang Ganda na tayo. ang hinihiling mo at parang hindi gumaling ang kanyang. Diba? Ako tayo. Ayan. Amen. Hallelujah. Diba? Matthew 15:21. Ito yung yung nagmi-ministeryo si Jesus, 'di ba? Gumaling yung babae, yung anak niya na sinasapian. Ibig sabihin, no, yung ating Panginoon ay may kapangyarihan sa ating Diyos. Makakamtan yung kalayaan sa bisyo at kasalanan, sa mga suliranin sa buhay. Magkakaroon tayo ng pag-asa, no? Kay Jesus Christ lang, wala nang ibang daan, hindi sa pera, hindi sa kayamanan, hindi sa kalakasan natin, kundi yung kabutihan ng ating Panginoon ay makakamtan lang natin sa Kanya. Kaya sa isang lugar, no, na sa Tiro at Sidon ay pumupunta ang ating Panginoon nagministeryo kasama ang mga apostol. Kaya itong Cananea na mayroong problema sa anak, ibig sabihin, lumapit siya sa ating Panginoon. Kaya mararanasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paglapit sa ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo lalapit, hindi tayo dudulog sa ating Panginoon, hindi tayo tutugunin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, may aksyon. No, magkakaroon lamang ng kapangyarihan ng ating pananampalataya kung tayo ay ma-aksyon. Kaya nga 'di ba sabi niya sa huli, gumaling ang iyong anak dahil sa malaki mong pananampalataya. So ibig sabihin, yung pananampalataya natin ay may kalakip na gawa. Kasi ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Gusto mong gumaling ka pero nagbibisyo ka pa rin, hindi ka gagaling. Kasi yung pananampalataya hindi mo nilakaran sa gawa. So kapag tayo ay sumampalataya, gusto nating mabago ang buhay natin, ang ating mga anak, kailangan may panalangin at mayroong paggawa, no? Iiwasan natin ang bisyo, iwasan natin ang pagsusugal, iwasan natin ang pagsisinungaling, no, dumalo tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin dito yung babae tinatakwil siya, 'di ba? Pinapalayas siya, no, sa Matthew 15:21. So ang babae pinapalayas. So sabi na babae, maawa po kayo sa akin, kailangan ko ng kagalingan ng aking anak. Tapos sabi ni Jesus, pumunta ako dito para sa kababayan ko lang, hindi sa mga tupang ligaw. Ang pagkain binibigay sa bata, hindi sa aso. Pero sabi ng babae, maging ang aso man ay kumakain sa hapagkainan kapag nalaglag yung mumo. Kaya gumaling ang babae sa pamamagitan ng pagtatyaga at pagtitiis, no, yung anak niya. Kasi kung hindi siya nagtiis, ibig sabihin, hindi tutugunin yung pananampalataya niya. At may mga kapatid tayo, may mga problema, may mga kamag-anak na sila ay may kailangan. Kasi dito gumaling ang anak niya eh. Ibig sabihin pala, kapag may mga problema tayo sa ating pamilya, pwede palang tugunin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin at sakripisyo. Kasi yung babae, wala naman siyang sakit yung nanay. Pero yung anak niya sinasaniba ng masamang espiritu. Pero dahil sa pananalangin, pananampalataya at sakripisyo ng babae, ng nanay, gumaling yung anak. So tayo bilang lingkod ng Panginoon, may mga kamag-anak tayo, kaibigan, katrabaho na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, may mga sakit at karamdaman, pwede pala nilang maranasan din ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin.
sakripisyo at pananampalataya. Kaya, to God be the glory, kung tayo po'y may pananampalataya, mayroong pagtitiis, sakripisyo, mararanasan ng pamilya natin, katrabaho, yung hinihiling natin. No? Ano ba yung mga kahilingan natin? No? Tagumpay, pagpapala, kapayapaan, at pagkawala sa bisyo at kasalanan. Mararanasan din ng pamilya natin ng kaibigan. Dahil nga itong babae, yung Kananiya, no, nag-pray siya, nanalangin siya, dumulog siya sa ating Panginoon at naranasan ng yung alipin ng sinasaniba ng masamang espiritu yung anak ay nakalaya dahil sa pananampalataya ng babae. Kaya tunay na ang Diyos ay makapangyarihan tayo, no? Ito pa ay regalo namin kay tatay, kaya araw-araw na po niya itong babasahin at ang Lord po, ang Diyos po ay may kapangyarihan para pagalingin. Tingnan nyo, gwapong-gwapo si tatay ngayon, no? O, dahil binabago na ng ating Panginoon na pinagpapala na. Diba tay? O, kailan kayo dadali tay? Siguro, basta itong buwan na to. Opo, o. Pilitin ko na Opo. bago matapos ang taon ay mga bisita ulit ako. Opo, o. Hindi bisita, talagang regular na, oo. Regular na. Oo, di ba? Kasi nga ang pananampalataya kailan may gawa, no? Kung sumasampalataya ka, kailan aksyonan mo. Sa pamamagitan ng aksyon mo, sa paggawa mo, sakripisyo, makikita ng Diyos na tunay tayong sumasampalataya dahil ang pananampalataya ay may kalakip na gawa. No, yun po ang message dito, no? Yung Matthew 15 verse 21, basahin po natin. No, dahil sa pananampalataya natin, sa panalangin, sa sakripisyo, mararanasan po ng mga kamag-anak, kapatid, mga anak natin yung kalayaan na makamta natin yung presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya ipanalangin natin tayo yung ano mo, anong papanalangin natin sa'yo? Anong ipapanalangin ko sa'yo? Sana magtuloy-tuloy na yung mga pagbuti. Amen. Hallelujah. Gano'ng katagal na po kayo ron? Pipilitin ko at gagawin ko Opo. na bago matapos itong 2023 Opo. regular na makadala. Amen. Hallelujah. Yan. Panasampalatayan na natin na regular na po dadalo si tatay. Mag-pray po tayo, tay. Hallelujah. Lord, salamat sa buhay ni tatay, Panginoon, sa kanyang pagtugon sa inyong panawagan, Lord. Dalangin namin na pagalingin mo siya, palakasin ang buong kanyang pamilya. Bigyan mo sila ng iba't ibang pagpapalat, himala ay maranasan nila bunga ng panalangin, pananampalataya ni tatay, na magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, Panginoon, sa tahanang ito. Dalangin namin, O Lord, na patuloy na maranasan ni tatay ang manumbalik ang kanyang lakas at patuloy siyang magpupuri, magpapasalamat, magdideklara ng iyong kabutihan sa kanyang buhay. Kaya Ama, dalangin namin, ginagapos namin anumang tangka ng kaaway sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, ay wala ng karapatan sa lugar na ito. Na patuloy, Lord, sasamahan mo sila hanggang muling sa iyong pagbabalik ay sila'y naglilingkod na tapat, Panginoon, sa iyong pangalan. Salamat, Lord, sa tagumpay, sa pag-ibig, at sa kapatawaran, Panginoon, ng aming kasalanan. Linisin mo, Panginoon, anumang mga sakit, karamdaman ay pagalingin mo, Ama, sa buhay namin. Alisin ang mga bisyo, mga kasalanan na patuloy na pumipigil upang maranasan namin ang iyong himala, Panginoon. Salamat, Lord, sa tagumpay, sa pag-ibig, sa Bible study, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig, presensya na nakasama namin ang banal na Espiritu. Salamat sa tagumpay, Panginoon. Sa iyo po ang papurihan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya tay, salamat. At kayo po ay araw-araw na magbabasa ng Biblia. Opo. Opo. Pero ate, Talagang Kasama ko sa umaga na opo. alam. Kaya biruin mo, di ba gumaling yung anak ng babae? Kaya walang imposible sa panalangin. May kapangyarihan ang panalangin. Ang lang, kailangan natin magsakripisyo. Kaya lumuhod siya, tinatakwil siya, tinataboy na siya, di ba? Pero may sakripisyo na humingi siya ng kagalingan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, pero nagsasakripisyo siya. Kaya tayo rin bilang lingkod ng Panginoon, sakripisyo, hayo, kahit mainit, basta si Lord ang ating pinaglilingkuran at ang ating mga panalangin ay tutugunin ni Lord sa takdang panahon at tayo ay pagpapalain. Amen. God bless you po tayo. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Opo.